Dumalo na sa halos 3,000 ang naitalang sunog nationwide batay sa tala ng Bureau of Fire Protection mula Enero hanggang nitong Marso. Ngayong nagsisimula na ang mainit na panahon at walang patid na naman ang paggamit ng cooling appliances. May paalala ang mga otoridad sa wastong paggamit sa mga ito para iwas sunog. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Lakas pa rin yung apoy, oy. Hindi naman yung apoy ba? Kahit na yan. Sa pool sa video na ito ang paglamon ng apoy noong Disyembre sa residential area sa M. De La Cruz sa Pasay City dahil sa niwanang sinaing. Sariwa pa ang pangyayari sa isa sa mga nasunugan na si Nanay Mary Jane. Ito lang, hindi ko talaga makalimutan itong sunog dito. Dito ako pumatay. Yung kunyari, may kuryente, ganyan. Nagpapanik na kami, tumatakbo kami palabas. Kasi kala namin may sunog na naman. Bagamat wala na isalbang kagamitan, nakaligtas silang mag-anak. Ito yung sitwasyon dito sa compound na pinangyarihan ng sunog noong isang taon. Ito patuloy yung pagkukumpuni ng mga residente sa kanilang kabahayan. Mula light materials ay ginagawa na nilang konkreto para kahit paano mabawasan yung kanilang pangamba oras na muling magkaroon ng sunog. Sa tala ng Bureau of Fire Protection mula January 1 hanggang March 4, 2026, halos 3,000 ang naitalang sunog nationwide, mas mataas kumpara sa naitalang sunog sa kaparehong panahon noong 2025 na lagpas 2,700. Sa Metro Manila, 476 na ang naitalang sunog as of March 4, 2026 na mas mababa sa datos noong isang taon na lagpas 600. Ayon sa BFP, nangunguna sa dahilan ng sunog ay open flame na sinundan ng electrical problems. Malimit kasing walang patayan ng cooling appliances gaya ng electric fan lalo't nagsimula ng uminit ang panahon. At huwag naman natin abusuhin yung paggamit ng mga kuryente nating kagamitan. Pero kung ngayon pa lang, kung meron kayong napapansin na halimbawa kakaibang spark o kislap, yung mga kakaibang sizzling or bustling sound, check nyo na yun sa mga lihitimo or mga rehistradong mga electrician. Bilang pagsisimula ng Fire Prevention Month, idinaos ng BFP ang Fire Square Roadshow sa 16 na malls sa bansa. May interactive activities na pwedeng subukan ng mga estudyante mula sa pagtukoy kung may leak pa sa tangke ng LPG, tamang paggamit ng fire extinguisher hanggang sa ligtas na pag-evacuate tuwing may sunog o iba pang sakuna. The more na ini-increase natin yung mga ganitong klase ng mga activities, mas nadadagdagan natin yung mga tao na nakakaalam about sa safety. Pinapahalagahan natin yung education, the practical skills of knowing how to go about things because it becomes part of their muscle memory. Umaasa ang BFP at private sectors na sa ganitong paraan ay may lalapit sa publiko ang wastong pag-iingat at paghahanda laban sa sunog. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.